Magke-create tayo ng variable na double dito and i-declare natin yung variable natin na data type na double and variable natin na average. So, equal lang natin siya into total. So, divide natin siya into 2. Bakit 2? Kasi 2 student lang yung i-accept natin. Binawasan natin siya para mabilis lang yung example natin. So, ayan siya ngayon. And then, after nyan, ang next naman na gagawin natin is papasok tayo dito sa for loop natin for displaying. Okay? So, ang gagawin natin sa baba ng student grade natin, ang gagawin natin, determine if student pass or failed. So, ayan yung pinakatrabaho ngayon natin. So, ngayon, ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng if. And then sa if natin, call out natin yung student grades. Then yung I natin. Then after yan, greater than equal natin siya sa 75. Kasi 'di ba ang passing naman sa school ay 75 siya. So kapag equal tayo sa 75, pass. Kapag greater than tayo sa 75, pass pa din yan. So opening and closing curly bracket. And then kukunin lang natin si system.out.print. And then opening and closing. And then ilalagay natin dito status. Then lagay natin pass. Then semicolon. Now after that, maglalagay lang tayo ng else dito. Sa else naman natin, same thing, system.out. Pero ang magiging status nito is yung opposite ng pass natin, which is yung tinatawag natin na failed. Okay? So, after that, ang gagawin ngayon natin is dito, still, nasa loob tayo ng for loop. Ang gagawin lang natin dito is magpiprint lang tayo. So, ang ipiprint natin dito is yung total grade. Okay? So, sa total grade natin, course, kukunin natin yung magiging total natin. Yung ginawa natin, eto siya. Eto. Kinuha lang natin yung total. Then, after nyan, copy ko na lang to. Then, paste. So, dito, after ng grade natin, ilalagay naman natin yung student average. So, kukunin natin yung ginawa natin na average dito. Then, copy. And then, paste. And then, dito naman, ito, alisin na natin yung total. Average na lang. And then, dito, lalagay natin highest. So, kunin natin si highest ngayon, which is yung sa condition natin dito. Now, after nun, si lowest naman yung kukunin natin. So, copy, paste, kunin natin si lowest, and then yung variable natin na lowest. So, run lang natin. So, din 90. So, din 99. So, ayan siya. So, meron tayong student 1. Ang student name natin ay Din. Student grade niya ay 90. Status niya ay pass. So, yung total natin will be 189. So, average. So, 94. Yan, 90. So, average, lowest, and highest natin.